Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 20 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat matapos ang isang matinding labanan laban sa mga Black Dragon Knights. Umabot sa level 3 ang sleep skill ni Mimori at nabuksan niya ang ilang bagong kakayahan tulad ng Berserk, Dark, at Freeze. Sabik na subukan ang mga bagong kapangyarihan, hiningi ni Mimori ang tulong ni Seras para asikasuhin ang anumang natitirang banta habang sinusubukan niya ang kanyang mga kakayahan. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagcast ng Berserk kay Oban na nagpipilit na kumilos sa kabila ng pagiging paralisado at nagdudulot ng matinding pinsala sa kanya. Napagtanto ni Mimori na ang Berserk ay nagdudulot ng isang impulse ng pagkabaliw sa mga kalaban upang umatake, na nagiging sanhi ng kanilang pagkawasak o labis na pinsala habang sila'y nagpupumilit kumilis habang ang paralysis skill ay aktibo. Ang nakamamatay na kombinasyong ito ay nagbigay daan sa kanya na talunin ang mga kalaban ng mas mabilis. Sunod, sinubukan ni Mimori ang dark skill kay Squaze na nagpabulag sa kanya at nagdulot ng kadiliman sa kanyang paningin. Napagtanto ni Mimori na ang dark skill ay maaaring maging kapaki-pakinabang dahil epektibo itong itago ang kanyang presensya mula sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, habang mabilis na nauubos ang kanyang MP, napagdesisyonan niyang ipagpaliban muna ang paggamit ng freeze na maaaring makaapekto sa iba niyang status effects tulad ng paralyze, sleep at poison. Sa kabila ng matinding pagkaubos ng kanyang mga mapagkukunan, ay biglang tumaas ang antas ni Mimori dahil sa pagkamatay ng mga dragon ng Black Dragon Knights at mayon ganap na nagpanumbalik ang kanyang MP. Napahanga si Seras sa estratehikong paggamit ni Mimori ng kanyang mga kakayahan at sa kanyang kakayahang linlangin maging ang makapangyarihang si Sivit. Partikular siyang naakit sa kapangyarihan ni Mimori na ginagamit kasabay ng Pigimaru, kaya tinanong niya kung konektado ba ang kapangyarihang ito sa kanyang pagiging bayani mula sa ibang mundo. At siniabi ni Mimori baka nga, at isiniwalat na siya ay ipinatapon ng Diyosa ng Alyon, na itinuring siyang walang silbi at malamang na naniniwala na siya ay patay na. Napansin niya si Seras na nangangamba dahil tinutugis rin siya ng Diyosa ng Alyon, kaya tiniyak ni Mimori kay Seras na wala itong dapat ikatakot sa Diyosa, dahil wala siyang katapatan dito at determinadong protektahan si Seras. Sa kabila ng kanyang mga kahanga-hangang kakayahan, pinababa ni Mimori ang kanyang pagiging bayani, na nagsasabing bagaman maaaring mayroon siyang kapangyarihan ng isang bayani, hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang magliligtas ng mundo. Sa halip, nakikita niya ang sarili bilang isang tagapaghiganti, na pinapatakbo ng hangaring maghiganti kaysa sa kabayanihan. Si Seras, na nakikipagbuno rin sa kanyang sariling mga damdamin ng kalituhan at responsibilidad, ay inamin na ang kanyang determinasyong protektahan si Mimori ay nagmula sa isang malalim na pakiramdam ng tungkulin at sariling pagtatanggol. Hindi niya kayang isipin ang pagkawala ng taong nagligtas sa kanya, at ang kanyang pagpupursigi na protektahan si Mimori ay nakatulong sa kanyang pagtuon ng pansin sa laban. Habang papalapit sa wakas ang laban at nalalapit na sa kanilang kamatayan ang mga Dragon Knights, napag-isipan ni Mimori ang emosyonal at psikolohikal na epekto ng kanyang mga nakamamatay na kakayahan. Napagtanto niyang mahirap ang maghintay ng pagkamatay ng mga kalaban mula sa lason, at maraming tao ang hindi kayang magpatuloy sa pagpatay ng hindi nakararamdam ng awa o takot. Naiintindihan ni Mimori na upang epektibong magamit ang mga mapanganib na kakayahang ito, kailangan niyang patigasin ang kanyang puso at supilin ang anumang damdamin ng awa. Ang panloob na pakikibakang ito ay nagpapakita ng madilim na bahagi ng kanyang kapangyarihan at ng mga pasaning kaakibat nito. Sa wakas, si Sivit Gartland, ang pinakamalakas sa mga knight, ay nasa bingit ng kamatayan, halos walang malay dahil sa sleep skill ni Mimori. Sa kanyang huling mga sandali, inalala ni Sivit ang kanyang mga pangarap noong bata pa siya na maging pinakamatibay na mandirigma na hinimok ng mga kwento ng kabayanihan. Ibinunyag ni Mimori na bagaman siya ay tinawag mula sa ibang mundo, hindi siya ang uri ng bayani na magliligtas ng mundo. Sa halip, ipinakilala ni Mimori ang kanyang sarili bilang isang tagapaghiganti, isang taong naghahangad ng paghihiganti kaysa sa katarungan,
At dyan nagtatapos ang chapter 20 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.